Ayan, may dala kaming aalpasan pero itatangkal muna. Hello guys! Another day, another J. Fern's Wife story. Pumunta nga ulit kami kahapon sa farm at nagdala ng 4 na cockerels at isang pulet. Dinala na namin yung 4 na white cockerels at isang bagsik line brood hen. Sa aming possum broodcock namin siya isasalang at dito pa iitlogin sa range area. At dahil medyo matagal siya bago nakabalik dito sa range area, naninibago sa kanya ang ibang mga pulet. Pati yung ibang brood hen na kasama niya dito dati ay naninibago sa kanya kaya inaway siya nung isang lemon 84 brood hen namin. Hindi mapuknat sa pagpapaluan kaya kinuha ni Richard yung lemon 84. Sino yan? Lemon 84? Ay! Maya-maya pa, pati yung possum broodcock ay pinalo na rin siya. Yung 4 na cockerels namang dala namin ay hindi muna namin inalpasan. Pinalagay muna ni J. Fern sa tangkal para masanay muna sila doon. Huhulihin muna namin yung mga pulet na hindi na kailangan bago namin sila alpasan. Utay-utay na rin naming dadalhin sa range area ang mga cockerels na nasa J. Fern's backyard. Para ang lahat na lang ng maiiwan doon ay ang mga pullets na isasalang. At eto naman yung bagong huling baby stag galing sa range area. Nangahabol na rin ang mga inahin kaya hinuli na ni Richard at nilagay sa scratch pen. At yan, inalpasan ng isang pulet at paali-aligi doon sa bagong huling baby stag para tumapang yung baby stag na bagong huli bago maitali sa cording area. Maya-maya may dumating na buyer si J. Fern. Nagbitaw sila ng manok at nagustuhan yung aming Boston na stag. Salamat sa aming repeat buyer, good luck po and more wins. Pagkaalis ng aming buyer ay nagsimula ng magpungos ng mga stag si J. Fern. Pupungusan na niya lahat ng mga stag na matatapang na. At yung mga bago pa lang naglalaban ay sa susunod na niya pupungusan. Hindi kasi pwedeng pungusan ang mga stag pag hindi pa matapang. Ito na yung bagong pungos. Hindi lang namin pinainom para hindi madugo. Ayan, maliit ang ulo niya. Pogi. At habang nagpupungo sila, ako naman ay nangangain ng balimbing. Madaming bunga ang balimbing ng hipag ko kaya ako nanghingi ng 3 peraso. Para habang wala akong ginagawa ay may makukutkot ako sa kubo. Masarap yung balimbing, hindi pa siya masyadong hinog kaya medyo may asim pa rin. Sobrang tamis na kasi ng balimbing pag hinog na. 12 daw ang napungusan na mga stag. Yung ibang stag hindi pa matatapang masyado kaya hindi mo na pinungusan. Ayun, hindi mo na pinungusan ito. Bagong tali. Parang tumangkad ang mga itsura nila nung napungusan. Nililit pati ng ulo. Natapang. Itong may mga tirang palong ay gagawing broodcock ni J. Fern. Ito hindi tinanggalan ng palong at gagawing broodcock. Yung lambi lang ang tinanggal.
Ito yung aming right nose. Bagong dala namin dito. Para mababa ng ozone. Ang ozone sweater. Mawin lang ng anak nito. Madami pang mga inahin dito. Nahihihin na yung iba at pangkatay. Titira lang ang mga gagawing bulughen. Nung bandang alas 4 na ay initsahan na ng patoka ni Richard ang mga nasa range area. Mas madami na nga ang inahin na nasa range area dahil isa-isa nang hinuhuli ang mga baby stag. May mga baby stag na kasing nangahabol ng inahin kaya ilalagay na din sa scratch pen bago itali sa cording area. Ang dami na yung inahin. Yung nasa mera pulot-pulot na yun, ano yun? Photo sa dito. Ito yung natapos. At bandang 4:30 nga ay umuwi na rin kami ni Jayfern dahil magpapatuka pa rin kami ng mga manok na nasa backyard. Hindi ko na rin nakita ang aming kambing dahil umakyat na pala sa kubo. Babalik ulit kami sa isang araw para magdala ulit ng mga cockerel. That's all guys. Thank you so much for watching. Please like, share, and follow for more. Bye!